Espiritu sa amin upang sa aming pagdidilay at pag-aaral sa salita na iyong iniwan sa iyong minamahal na bayang Israel, kami ay patuloy na lumalim sa aming pagkilala sa iyo at kami mas lalong manalig na kayo hindi nagpapabaya sa aming mga pangangailangan, kailangan hindi nagpapabaya na kami adya sa lahat ng panganib at ukso. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, sa Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sige po, siyo po. Kaya nung nakaraang linggo po, natapos po natin ang tungkol sa Day of Atonement o ang araw ng ano po ginamit sa Tagalog? Paglilinis po ba? Pagpapatawad sa kasalanan. Ano po ginamit? Leviticus 16. Ayan, araw po ng pagtubos. Tapos po, pinag-usapan din po natin yung tungkol po sa dugo, di ba? Diba? Kung talaga ba ang pinagbabawal ang dugo sa atin hanggang sa panahon natin yun. Ngayon, tayo po ay magtutungo ng pahapyaw dun po sa 18, 19, 20, 21, 22, 23 po ang ating magiging katapusan sa ganito. Iba po yung mga dadaanan lang po natin, sapagkat ito naman po yung mga batas na para po talaga sa Israel, at wala naman po masyadong halaga na sa panahon natin ngayon. Yan po, yung iba po dyan ay iniwanan ko po sa inyong pagbabasa para lang po ay umuusan din po kayo sa inyong pagbabasa sa Biblia. So ito pong Leviticus 18 po, yan po ay mga batas. Ano pong binigay na title po dyan sa Tagalog? Bawal ang mga gawa ng halal-halal. Ano po, mga? Bawal ang halal-halal. Ayan, tingnan po ninyo tungkol yan sa kahalayan. Kaya mainam po na kayo na lang po ang magbasa. Kasi napaka-specific po yan, yung mga hindi po dapat pakisamahan. Kasi po, bakit po ganyan? Bakit kinakailangan ilagay pa yan? Ituro pa sa mga Israelita. Hindi pa naman po ninyo sa pagsisimula po ng kanilang buhay bilang isang nasyon, bilang isang bayan, yung kaisipan po ng mga tao doon, may tuturing po natin primitive pa. Kaya noong panahon nila, dati, mga magkakamag-anak, pwede rin magsama. Kasi kakaunti lang naman ng tao, sino bang nagsasabi na bawal maging mag-asawa yung magkamag-anak. Sa ngayon, sa atin sa batas ng ating bansa, diba? Hindi talaga pwede ikasal yung magkamag-anak na malapit. So, mayroon lang tayong degree na tinatanggap na pwede na ikasal. Ngayon, ganoon din po sa batas ng simbahan. Hindi rin po pwede ikasal yung mga magkamag-anak. Pero noong unang panahon po, ay nako, kahit sinong makatak mo na gusto mong maging asawa, pwede. Kaya unti-unti po silang binibigyan ng disiplina, sino yung mga hindi mo pwede makasiping, ganyan ka-specific, Kaya hindi na po natin iisa-isa pa, baka kayo po yung ma-scandal, Saka yan po yung medyo pa ulit-ulit titingnan po ninyo. Pero iyan naman po yung parang listahan lang nung sino yung mga hindi mo dapat piliin bilang maging asawa. Wala naman po mga pangalan din, kaya huwag nila pong chismisan kung sino mo na. Pero basahin niyo po, para makita po ninyo yung bahagi na pala ng kasulatan na mayroon pa ng mga ganyang bagay. Yan po ang buong Leviticus 18, Yan, may tanong po ba kayo tungkol dyan? Pare-pareho po yan, mga paalala tungkol sa kanila.
Sige po. Ngayon po ay tingnan naman po natin, sabasahin na lang po yung pag-uuli. Ano akong nilalaman ng Leviticus 19? Ang nilalaman naman po ng Leviticus, ano pong title po ibinigay sa inyo? Tutunin tungkol sa kabanalan at katarungan. Ayan, kabanalan at katarungan. Ano? So dito po ang ibinibigay po ay paano po bang magiging banal ang isang tao upang maging karapat-dapat siya na makisa sa mga ritual at gayon din para maituring na siya ay matuwid sa harapan ng Diyos. No? So ito po ay parang pagsasaulit ng 10 utos, pero mayroon po mga ibinigay na mga mas specific. Pero tingnan po ninyo, halos ganoon din po yung sinasabi. Ano? Tingnan niyo po, halimbawa, ano po yung nasa verse 3? Ano po nakalagay? O, di ba? Yung kamukha na nasa sa photos, iba nga lang yung pagkakaayos. Ano karugtong na may karugtong pa, hindi pa tapos. Ang araw lang, mahinga. Tapos, ano po yung number 4? Ano po nasa verse 4? Kung ilang paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, hindi gagawa ng mga imahe upang iyakan ng Diyos. Upang, ano po? Upang? Sampatin. Okay. Ako siya ng Diyos. Ayan. So yan po, ano, so parang baliktad lang po, ano. Although may mga nadagdag po dyan, ano. Kaya kagaya po niya na tungkol sa pag-aalay, sa yung peace offering. Kaya mayroon po mga nadagdag. Pero yan po isang mas pinakakumbaga may mga dinagdag pa po, ano. Yan, kapag tinignan po niya. Pero doon din nakaugat sa 10 utos ng Diyos. Tapos mayroon na rin po mga nakahalong mga batas na may kinalaman po sa pag-aalay at paglilinis sa kanila. Yan. So yan po yung Leviticus 19. Yan. Pagdating naman po ng 20, yan, kaya dadaanan lang din po natin yan. Ang mga nakalagay naman po dyan, ano pong title binigay sa inyo? Ayan, so tama po kayo. So yan po ay tungkol sa mga kaparusahan. Kaya kapag katin na po uli ninyo yan, hindi ko na po ipaliliwanag isa-isa, no? Mauulit lang po natin yung mga natalakay na nung una. Saka ito pong mga parusa na to, hindi naman na po epektibo sa panahon natin ngayon, ano? Pero yan po yung naging pamamaraan ng Israel para itama po yung mga pagkakamali ng araw, no? So mayroon po sila kaparusahan. No? Kaya, yan. Baka matakot pa po kayo sa mga kaparusahan. Tingnan po ninyo, halimbawa po yung sa, ayan, ika-10, ano po ang parusa kapag ka nagkaroon ng pakikiapid? Sino po pwede magbasa? Halimbawa, Leviticus 20 verse 10. Ang lalaki mga ngayon niya, at ang babae dapat patay ng hirpi ng babae. Nilalagay sa kanya ng isang lalaki ang kanyang sariling ama. Sila'y nakikipagsalit sa ibang asawa nito. Siya at ang babae dapat patay ko. Ayan, nakita po ninyo. Gusto niyo po ba ibalik natin ang ganyang pagpaparusa? Yes! Kaya nakikita po ninyo, no? Nakakatakot po talagang papatayin, bibigyan po ng parusa sa kamatayan. Kaya po yung halimbawa ng mga kaparusahan, no? Na kanila pong ginagawa noon pong kanilang kapanahunan. Kaya pagdating na po sa 21, Leviticus 21, ito po ay tumutukoy tungkol po sa kabanalan ng mga pari. Ito po ano, titignan lang din po natin ang kahapyaw nito. Ayan po, may mga bakante pa po. Una po, yung mga pari po, ayan, tinutukoy po dito, ayan. Yan po yung kanilang mga pagsasalarawan. Ano po ba yung gagawin sa kanila para po, ayan, sila ay mahirap bilang pari. So sila po ay nilalagyan ng langis sa kanilang ulo. No? Kami pong mga pari ngayon po ni-order sa kamay po nilalagyan. Ano? Ang nilalagyan po ng langis sa ulo ay ang obispo kapag siya po inoordinahan na. Yan, pero ito po, ang ginagawa sa kanila sa pari, nilalagyan ng langis sa ulo. Kaya nung panahon po nila, mga pari, hindi mo po katulad namin na walang asawa. Kaya sa kanila po, pwedeng may asawa ang pari. No? Tingnan po ninyo, ang nakalagay lang po dyan, yung mga hindi niya po pwedeng pakasalan. Yan, sino po pwede magbasa na nasa number 14, verse 14. Yan po halimbawa. Kaya hindi ko makita, pwede sila magpakasal, pero hindi pwede itong mga babae nito. Ano po? Hindi niya dapat magkaasawa ng balo. Iwalay sa asawa. Dalawang nagbebenta ng turi. O babae nagbebenta ng alin.
Karugtong lang po noon. Yung upang Tapusin niyo po yung verse na yun. Dapat niya mapangasawa isang kalaki at wala pang nakakasisi. Yan, ano, kinakailangan ko papangasawa daw po ng pari, noong panahon nila ay isang birhen, no? So, hindi pwede yung isa ng balo o byuda, hindi rin pwede yung diborsyada, at hindi rin po pwede yung babaeng nagbebenta ng aliw. Wala pang nakakasisi. Yun po ay halimbawa, noong panahon po nila. Kaya po, tungkol sa kabanalan ng mga pari. Makikita po ninyo dyan, ano, nakalagay po dyan, na sila po ay hindi po pwedeng lumapit sa ilang mga tao. No, yan tingnan lang po natin kasi pwede po may ugnayan sa ibang pagbasa. Sila po pwede magbasa no 18 to 21. Hindi maaaring lumapit sa altar ang sinumang bulag, ilay, o sirang mukha, at may kapansanan sa katawan, may bali sa paa o kamay, may detekto sa mata, may sakit sa balat, tuba, unano, o isang kapon. Sino mang may kapintasan sa lahi ni Aaron ay hindi maaaring magsandog kay Yahweh. Hindi nga siya maaaring maghain ng pagkain handog dahil sa kanyang kapintasan. Maaaring siyang kumain ng anumang handog sa Diyos, mag-iisay ganap ng sagradong handog o sagradong handog, ngunit hindi siya maaaring lumapit sa altar dahil sa kanyang kapintasan. Kapag lumapit siya sa altar, iyon ay paglapastangan sa aking santuario. Sige po, okay po. Kasi yan po yung halimbawa no, ng mga hindi po pwedeng lumapit sa dambana. Sa kanila pong panahon, ano, hindi naman na po ganyan sa atin. Ano? So yan po yung halimbawa. Tapos tingnan po ninyo yung balikan po natin yung nasa verse 1. Ano? Yan, hindi po pwede magbasa. Isang verse lang po yan. Sige po, Brother Jose. 21. Chapter 20. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga sacerdote, sa mga anak ni Aaron, na ang sino man sa kanila ay huwag lalapit sa patay, di ba lalapit kung ang patay ay kanyang ama, ina, anak, kapatid na lalaki, o kapatid na dalaga. Dapat niyang pag-ingatan na siya'y huwag marumihan sa pamamagitan ng bangkay ng kapatid niyang may asawa upang hindi malapastangan ang kanyang pagiging sacerdote. Sige po. So yan po yung halimbawa ng billing po sa mga pare. Kung makapansin nyo una-una yan. Kaya maaalala po niya, linyod dyan, yung sa kwento po ng good. Maalala po ninyo yung Samaritano, siya po yung huling dumaan. Doon po sa lalaki na binakawa ng halos ay patay na. Kaya kapag ka po kayo may nakita doon sa lansangan na nakahandusay, malalaman niyo po ba agad kung patay? O di ba hindi ka agad-agad? Ngayon ang pari, ang kabiling-bilingan sa kanila, huwag silang lalapit sa patay. Dahil mahigpit ang pagsunod noong saserdote na nagdaan at saka noong levita na nagdaan, hindi nila malapitan kahit na gusto pa nilang tulungan. Bakit? Kasi nung pagkakataon yun, papunta sila sa templo. Di po ba? At kapag papunta ka sa templo, ibig sabihin, ikaw ay makikisalo sa sakripisyong gagawin doon. Ngayon, kapag ginawakan nila yung tao yun, ano mangyayari? Eh kung patay pala, marunong sila, hindi matutuloy yung pag-aalay, hindi sila pwede lumapit dun sa santuario. Kaya yung parang tutulog, kaya hindi nila nilapitan, pinangangalagaan nila yung kanilang gampanin bilang sacerdote. Ngayon sa kabilang banda, maisip natin, ba't kaya ginamit ng Panginoon ang halimbawa yun? Sa dinami-dami ng halimbawa, bakit yun pa yung magiging dahilan para hindi tulungan yung tao? So yan po'y panawagan sa atin, ano, na tingnan yung ating paningin sa pananampalataya. Kaya marahil ito pong mga pamamaraan ng pagsunod ng Israel sa mga batas na ito ay binago na ng Panginoon. Tingnan nyo sa panahon natin, hindi na ganyan. Pagka ba, ewan ko yung mga Pilipino lang yung paniniwala sa inyo, pag galing sa patay, anong gagawin pagkatapos? Baka naman banding yun, hindi ko naman po kayo pipigilan, ano? Pakatuwaan na lang naman ngayon yan, di ba? Talaga bang natatakot pa kayo na susunod yung patay sa inyo kapag anong gagawin? So, hindi naman, parang nakagawian na lang, ano, parang naging gawin na lang dahil nagpupunta yung magkakaibigan. O, tara, kumain muna tayo pagkatapos. Kasi isa po siguro sa dahilan yan, kaya may mga tao po kasi talagang pihikan, hindi kumakain sa patay. No?
Kaya kakain na lang sila dahil nagutom sila, hindi kumain sa patay. Sa labas na lang kakain. Ano yan, siguro yung pamamaraan. Kaya wala namang masama. Pero kung ang pamayon nila ay susunod ng patay, kailangan nyo po itama yun. Ano? Hindi na po kayo susundan ng naninigas na po. Yung patay doon sa kanyang trabaho. Pero yan. Hindi na Halimbawa po, pagka po ba kayo nang galing sa patay, hindi na kayo pwede magsimba. Ganyan pa ba pananaw natin sa panahon natin? Hindi na. Diba, yan po yung pinawalang bisa ng Panginoon. Tayo ay binabasbasan yung patay. Kapag kakaanak mo yung namatay, halos yakapin mo yung kabarong, di ba? Pero wala naman tayong kaisipan na ikaw ay magiging marumi. Di ba? So, nawala na po itong mga pananaw na ito sa atin. Dahil iba na yung pananaw natin ngayon sa kabanalan. Di man po natin sinasabing sila'y mali, sapagkat ito'y bahagi rin naman po ng banal na kasulatan. Pero sa pag-usad po ng paraan ng pag-iisip ng tao, di ba, umuunlad po tayo Ano po bang magiging halimbawa niyan? Tingnan po ninyo yung pamamaraan ng siyensya. Hindi naman po noong unang panahon yung mga matalinong tao, discover kaagad ang lahat. At hanggang ngayon tayo, kahit advanced na ang science and technology ngayon, hindi naman lahat na-discover pa, hindi po ba? Sabihin, umuusad yung kaalaman ng tao. Ibawa noong unang panahon, ano bang pananaw natin sa mundo? Yan ba'y pabilog talaga o flat lang? Diba dati ang paniniwala ay flat. Kasi yan lang yung naabot ng kanilang makakayanan na alam noong araw. Pero ngayon dahil sa pag-usad ng teknolohiya, mas dumadami na yung nalalaman. So ganyan din po yung salita ng Diyos. So noong una, nakikibagay siya doon lang sa paraang kayang isipin ng tao. Pero nung dumating na yung panahon na mas lumawak na yung paningin ng mga tao, nilawakan na rin ng Panginoon yung pag-unawa sa kanyang batas. Kaya binago na niya at nawala na itong mga bagay. So ito yung nakikita na lang natin ng mga patikim o panimula ng mga darating na mga dakilang bagay sa pagdating ni Jesucristo. Ito po. Yeah. Usad po tayo. Tapusin na po natin. Basahin na po ninyo ulit kung gusto niyo pang malaman kung ano pang ginagawa ng mga pari upang maging malinis sila. Yan, dito po sa 22, ito po ay mga bagay lamang kung paano po ba ginagamit yung mga banal na bagay. So, gano'n lang po ulit. Ito po yung may kinalaman sa kalinisan, ano po yung mga hindi dapat hawakan pagdating sa pag-aalay sa templo. Kaya tingnan po natin yung sa 17 po. Yan po ang basahin natin. Kasi yan po ay maaari din natin mayugnay sa bagong tipan. Sige po, sino po pwede magbasa ng 17? Tapos tapusin po natin hanggang 33. 22, 17 to 33. Sige po. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron sa kanyang mga anak at sa lahat ng Israelita, kung may Israelita o dayuhang magdadala ng handog na susunugin bilang pagtupad sa panata o kusang loob na handog, ang dadalhin niya ay toro, lalaking tupa, o kambing na walang kapintasan upang maging karapat-dapat. Huwag kayong maghahandog ng mga may kapintasan sapagkat hindi iyon tatanggapin. Kailangan ding walang kapintasan ang baka, tupa, o kambing na dadalhin bilang handog, pangkapayapaan, maging pagtupad sa panata o kusang loob. Huwag kayong magdadala ng baka, tupa o kambing na bulag, pilay, o may anumang kapansanan bilang handog na susunugin. Ang alimang toro o tupang hindi timbang ang katawan o hindi lumalaki ay magdadala bilang kusang loob sa naandog, ngunit hindi maihahandog bilang pagtupad sa panata. Huwag kayong maghahandog ng hayop sa kapon o may kapansanan ang itlog. Hindi ito ipahintulot sa inyong lupain. Huwag din kayong kukuha sa mga dayuhan ng hayop upang ihandog kay Yahweh. Hindi niya ayaon tatanggapin pagkat may kapintasan. Sinabi rin ni Yahweh kay Moises, ang bitirong baka, tupa o kambing ay dapat manatili ng 7 araw sa piling ng inahin. Mula sa 8 araw, maaari na itong ialay kay Yahweh bilang handog na susunugin. Huwag ninyong papatayin ang inahin sa araw ng patayin ninyo ang bitiro. Ang paghahain ng handog ng pasasalamat ay gawin ninyo ayon sa tuntunin upang maging karapat-dapat. Uubusin ninyo ito sa araw ng yaon.
Huwag kayong mag-itira para sa kinabukasan. Ako si Yahweh. Ayan. Okay po. Yan na po yung maaalala po natin tungkol po sa pagbasa na yan, bakit po yung bahagi na yan pinabasa ko sa inyo. Yan po ang susi para maunawaan po ninyo. Isa po sa mga susi, konteksto, ano yung nangyari, bakit nagalit ang Panginoon sa tema ko. Yan, di ba ito po yung mayroong mga kinalaman sa mga pag-aalay. Tingnan niyo po ano yung kabilin-bilinan sa mga alay. Huwag mag-aalay ng may kapintasan. Halimbawa, huwag ka mag-aalay ng tupa na bali ang paa. So, ayan. Kaya bulan. O kaya mayroong Sana ang katawan. kaya may pinsala ang katawan, may sugat, So, lahat ng may kapintasan, bawal ialay sa Panginoon. Ano dahilan? Bakit po? Talagay ninyo. Kasi dapat ang ibinibigay sa Diyos yung pinakamainam. Yung pinakamaganda. So, kaya hanggang maaari, yung iaalay sa kanya dapat yung panganay. Pero paano kung yung panganay, ganyan yung kalalagayan? Dadalhin mo ko sa templo. Hindi dapat. So, yun yung kailangan naging kaisipan. Yun nga lang po, tatalon tayo dun sa bagong tipan. Bakit po nagaling ngayon si Jesus sa templo? Dahil ito po yung pamantayan, umabot po sila sa punto na kapag ikaw ay mag-aalay sa templo, i-check po yun siyempre, di ba? Kumbaga may tinatawag tayong quality control. Bago ipasok sa templo, titingnan, pwede ba to? Wala bang kapintasan? Dumating ang panahon, marahil, sabi po ng mga eksperto sa banal na kasulatan, naging gahaman yung mga nandoon sa templo. Alam po yung ginagawa daw nila? Kaya lahat ng dumarating doon, di nila tinatanggap. Kaya sabi nila, may kapintasan yan. Kahit naman kuminsan, pwede na makalusot. Saka anuhin ba naman ng Diyos na may kapintasan? Isipin naman kung hindi, yun naman ay susunugin lang din. Di ba? Yun naman ay papakayin lang din. Pagkatapos ay, ba't nga ba kinakailangan yung pinakamaganda pa? Pero yan ang kanilang pamamaraan ng pag-isip noon. Kaya ano po nangyari? Ginawa po nila, nagkaroon ng mga nagtitinda ngayon sa loob ng templo. So sasabihin mo magsusuri, hindi tanggap yan, bumili ka dito sa tinda namin. Yan sigurado yan, tanggap yung tinitinda dyan. Diba? Mapipilitan sila at siyempre hulaan na ninyo. Palagay ninyo, mura ba yung tinitinda sa pinatemplo? Hindi, siyempre, yun ang pinakamahal kasi sa pilitan mo, bibili nyo na doon. At nakapalabas din, yun ang pinakamainam, yun ang pinakamaganda. Yan ang dahilan kaya nagalit si Jesus sa templo. Tingnan po ninyo, hindi naman siya basta nagalit na kayo yung nagtitinda dito. Kaya niya pinagtataob lahat ng mga iyon kasi yung templo pinagkakakitaan na. Pero ng anomalya. Kaya galit na galit si Jesus. Diba? Kasi isipin ninyo, pwede namang tulong talaga yun, diba? Kasi tulong ngayon sa mga tao, imbis na magdala pa sila ng hayop, ano gagawin? Doon ka na lang bibili. Pero dahil sumobra na ang presyo, at ito'y nagamit na pa na maski yung mga mahihirap, nagigipit nila, ayun, nagalit si Jesus. Pinagtataob yung mga nagtitinda at yung mga nagpapalit ng pera. Kasi ganun din yung malamang yung gawin dun sa pera. Kailangan doon ka magpapalit ng pera para maging katanggap-tanggap sa templo. Pag may sarili kang dala, ay hindi tatanggapin niya. Yes. Ako. Corruption na pala. Father, tsaka po sa pagkaunawa po natin, kaya nagalit din si Jesus sa templo dahil yun nga rin po, yung nangangapital ang mga tao sa templo. Sa katunayan din, kabatiran ng lahat, uso na rin yung panahon ni Cristo, yung tinatawag natin currency exchange, yung palitan ng salapi. Dahil ang Palestina ay sumailalim na sa Roman Empire, siyempre iba yung currency ng Roma sa currency ng Israel. Ang Israel ay shekel. So, tatanggapin na sa templo yung shekel. Bakit po? Wala kasing larawan ng tao. Kasi kung ang tatanggapin sa templo ay yung may larawan ng tao, halimbawa si Caesar, Diyos-Diyosan yun. So, kailangan, pag pumasok yung pera ng Romano sa templo ng Jerusalem, palitan ng shekel. Dahil wala siyang anyong tao. Kasi para sa kanila, Diyos-Diyosan. Thank you po, Padre. Thank you po sa inyo po, Pastor. Siya po yung kaugnayan na pangyayari, Kaya pinasa po natin yun kasi yung mga alay na mga hayop, Yan, tinutubuan na nila ng malaki.
Kasi nga, ito naman, isipin po ninyo, yan yung mga pamamaraan para yung batas magamit para sa kanilang pansariling interest. Yan, sana wag po yan mangyari sa atin. Yan, punta na po tayo sa Leviticus 23. Yan po ang titignan po natin ng isa. Yan, ito po ang mga kapistahan ng mga Hudyo. Marami po dito ay napag-usapan na po natin nung nakaraan. So, makikita po ninyo dito yung Pasqua, nandito po yung Pasqua. Kaya din po nandito yung Day of Atonement. Ano yung pinag-usapan natin nung nakaraang linggo? Eh, bakit po inuulit dito? Dito po pinagsama-sama na po lahat ng kanilang mga pagdiriwang. So, ang pinakatampok po sa lahat ng mga kapistahan ito, na yung pinakamahalaga para sa mga Hudyo, ay yung tinatawag po na Shabbat. Ano? Kaya pakibasa po yung 1 to 3. Sino po kayo ito? Sa 23, 1 to 3. Sabi ni Yahweh kay Moises, bahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang pinagdako. Ipamimili nila ang mga banal na pagdidikong ito at pagkakaroon sila ng banal na pagpupulong. 6 na araw kayo magtatrabaho, ngunit sa ikapitong araw kayo magpapahinga. Iyon ay araw ng banal na pagdidikong. Huwag magtatrabaho sino man sa inyo, saan man kayo naroon. Iyon ay araw ng pamamahinga para kay Yahweh. Yan, ano? So ito pong araw ng Sabat, no? So yan po ang pinaka-primitive feast ng mga Israelita, no? Linggo-linggo mayroon silang pista. Tuwing kailan yun? Tuwing araw ng Sabat, no? Kaya anong araw yun sa atin ngayon? Yung ay araw ng Sabado, no? Kaya nga ang tawag ay Sabado. Dahil yun po ay araw ng Sabat, ano? Ngayon ang tanong, ba't hindi po tayo doon nagsisimba kapag Sabado, no? Sapagkat binago na po muli ni Cristo yung kahulugan ng batas. No? Siya po ay muli nang nabuhay sa araw ng linggo. Diba? Kung ito ay ikapitong araw, kailan nabuhay si Cristo? Unang araw ng isang linggo. Ano ba yung unang araw ng isang linggo? Yun ang araw ng linggo. No? Kaya Sunday. Kaya doon na tayo nagsisimba dahil sa kanyang muling pagkabuhay. At bakit po yan na naging gawin? Sapagkat yan na rin po ang naging gawin ng sinaunang simbahan. Noong sila po yung unti-unti nang umalis sa pagtitipon ng mga Hudyo, sila po talaga yung nagtitipon tuwing araw ng linggo. Kaya nga ang tawag na nila sa araw ng linggo ay tinatawag pong araw ng Panginoon. No? Hindi na natin tinatawag na araw ng Sabat. Ang tawag natin ay Day of the Lord. Ano? So, wikang Latin po, ang tawag ng simbahan, tradisyon na ito ay Dies Domini. Ibig sabihin po ng Dies ay Araw. day o araw. Ng Domini po ay Panginoon. O Lord. Yan. Araw ng Panginoon. Dies Domini. Kaya iyan po ay ginagawa na natin tuwing araw ng linggo. Pag hindi naman po yan sa lungat, hindi man natin pinag-aaway yung matandang tipan at yung bagong tipan. Pero dahil mas mahalaga na sa atin yung muling pagkabuhay ng Panginoon, ito na yung kapistahan na ipinagdiriwang natin pagkabuhay. No? Kaya yung tuwing araw po ng linggo, hindi lang po natin pinagdiriwang ang muling pagkabuhay ng Panginoon kapag linggo ng muling pagkabuhay. Kundi tuwing araw ng linggo, yan ay araw ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ano? So yan yung kahit paano naman natin sa mga Hudyo. Kung sila may linggo-linggong pista tuwing araw ng Sabat, tuwing araw ng Sabado, tayo mga Kristiyano, mayroon ding linggo-linggong kapistahan tuwing araw ng linggo. Kaya mahalaga po sa atin yung araw ng linggo bilang mga Kristiyano. Hindi lang dahil inutusan tayo magsimba na paglinggo, magsisimba ka. Kundi banal yung araw na ito sa atin dahil lagi natin inaalala muling nabuhay si Kristo. Kaya tingnan po ninyo, kakaiba po yung misa kapag araw ng linggo. Ano ba yung pangkaraniwan na mapapansin natin pag linggo mayroon, pagka-ordinaryong araw wala? Wala pong papuri. Wala pong pagbasa. Wala pong sumasampalahan.
At kung mapapansin niyo po kami ni Father Francis, sinusunod namin ito, pag araw ng linggo, hanggat maaari ang misa ay kantada. Iyan po ay pagpapakita na yung linggo, mahalagang okasyon. Hindi po kami kumakanta pag pista lang. Hindi lang pag pista ni San Diego, hindi lang pag Pasko. Linggo-linggo, kinakanta ang misa, yun po ay pagpapakita na isang kapistahan ang araw ng linggo. Yan, kaya itong mga bagay na ito, mayroon niya. Tingnan po niyo kapag may mahalagang okasyon. Halimbawa po ay dakilang kapistahan. Lalabas din po itong mga bahaging ito ng banal na misa, no? Ito po ipagpapakita na ito isang mahalagang pangyayari, no? Kaya yung Sabat sa atin araw na ng linggo, no? Kaya sana mas makita niyo po yung kahulugan at mahalin niyo po yung linggo, no? At ngayon nga lang, mahirap na kasi marami sa atin naghahanap buhay pa rin pag linggo, pero sana nga ito ay maging pahinga pa rin. No? Yung pa rin naman yung ideya, sisimba ka, pero sana pahinga pa rin sa ibang oras para may kaugnayan pa rin doon sa Sabat, no? Pero siyempre, hindi na tayo pipigilan. So talagang yun na ang pangangailangan natin sa panahon ngayon. Pero ang wag na lang talagang mawawala ay yung pagsisimba, no? Yun kasi ang pinaka-dakilang paraan upang pamadalin ang araw, no? Ang oras. So tuwing pumapasok po tayo sa liturgia, di po ba kapag tayo nasa liturgia, nandoon pa rin naman po tayo sa oras nating mga tao. Diba? Halimbawa, magsisimba ka 9 o'clock ng araw ng linggo. Pumapasok yung oras ng tao sa oras ng Diyos. Bakit? Kasi nakakapiling natin yung Diyos na banal na Eucharistia. Kaya parang nagtatagpo yung dalawang oras. So, naalala niyo po ba yung tawag sa dalawang oras na yun? May dalawang oras po tayo, no? Hindi po dalawang oras tayo magsasalita. Hindi sabihin, dalawang oras. Nabanggit na natin ito dati. Ano po ang tawag sa oras ng mga tao? Ang tawag po ay chronos. Kaya nga po, mayroon tayong salitang chronology. Diba? Maalala po yung pag sinabi chronology, pagkaka-sunod-sunod ng mga pangyayari. Yan yung oras natin mga tao. Ngayon may tawag tayo kapag sinabi natin, naku, sa oras din ng Diyos mangyayari yan. Sa tamang pagkakataon ng Diyos doon yan mangyayari. At itong chronos, tumatakbo ito na susukat ito ng orasan. Di ba? At yung oras po ng Diyos, ano yung katangian? Yan ay walang hanggan. Di ba? Matatapos ba ang oras ng Diyos? Hindi. May simula ba ang oras ng Diyos? Wala. No? Kaya wala itong sukat. Ano ang tawag natin doon? Ang tawag doon ay Kairos. No? Ibig sabihin po niya ay oras ng Diyos. Ngayon sa tuwing tayo po yung nagdiriwang ng banal na misa, nandito tayo, di ba, sa Chronos. Kaya kahit magsimba ka dala may orasan mo. Kaya sa mga naglilingkod dito alam niya, may oras pa rin sa loob ng sacristy. Ibig sabihin, oras yan. At may oras yung misa, isang oras, di ba? Alam mo yan, pag 9 o'clock matatapos ng 10. Ibig sabihin, nasa Chronos ka. Pero dahil dumarating ang Diyos sa gitna natin, hindi ba nagtatagpo yung oras nating dalawa? Yung oras ng tao at oras ng Diyos, nagkakatagpo sa misa. Kaya ito yung maituturing natin na yung liturgia, yung pagsisimba natin, yan ay pagpapabanal ng ating oras. Yan. Kasi yan tapos sanctification of time. Dahil nagtatagpo yung oras ng tao at oras ng Diyos. Kaya yun yung kahalagahan po ng pagsisimba. Hindi lang dahil obligasyon. Hindi lang dahil natatakot kayo na ikukumpisa ninyo pagkatapos. Yan ay pagpapabanal ng ating oras at panahon. At it-extends. Ano ibig sabihin? Pag nagsimba ka ng araw ng linggo, pinababanal mo na yung buong araw, ay yung mga araw sa iyong buong linggo. No? Bagamat marami sa inyo, nagsusulit ang magsimba, paminsan-minsan, no? O iba araw-araw. Pero, ang requirement lang naman talaga sa mga Kristiyano ay yung Sunday. Pag nagsimba ka ng araw ng linggo, pinababanal mo na yung araw. Pero siyempre, mas nawa, lumalim kayo sa kabanalan kapag araw-araw, ano, dapat mas mababait yung mga araw-araw nagsisimba, ano, mas malaki yung hamon. Para sa sino bang mga nagsisimba araw-araw? Bukod kay Mayet. Kaya dapat si Mayet ang pinakamabait sa lahat. Mabait talaga yan. Kaya siya yung talaga nagpapabanal na kayo oras, doble-doble dapat yung epekto sa kanya. Kaya hapon yan kay Ate Mayet. Dapat Yung anticipated, anong rational na? ayan, no, pag-usapan naman po natin ang yung
Anticipated Mass. Ang araw po ng mga Hudyo, saan nagsisimula? Ang araw po ay nagsisimula ng tinatawag na sundown. No? Sa paglubog na araw. Baliktad natin sa nagsisimula araw natin. Pag-sumikat. Ano? At kailan yan, ano? So, yan. Diyan matatapos sa sundown. Diyan uli magsisimula yung panibagong araw sa susunod. Ano? So, kung sa atin, sa madaling araw, pagbukas ka ng liwanag sa kanila dito. Saan po makikita yan? Pag tinignan niyo po yung paglikha, ganyan yung pangyayari, ano? Tuwing matatapos yung araw, laging ganyan. Mauuna lagi yung sundown bago yung yung sundown, yan ang tanda ng pagsisimula ng panibagong araw ng paglikha. Kaya yan po yung naging pagsisimula ng oras para po sa mga Hudyo. At yan din po ang araw ng kapistahan. Namaya makikita po yung sige. Tignan po natin ang halimbawa ng dadaan po yun. Ano? Saan ba magsisimula ang araw ng Paskwa? Pakibasa po yung verse 5. Tignan po ninyo. Verse 5. Diyan lang po sa 23 pa din. Mga ayoko, taong itinuturing na marunong. Verse 5 po. Chapter 23. 23. Ang resulta ng Pasko ang nagaganapin sa gabi ng ika-14 na araw ng unang buwan. Six. Tuloy? Sige po, pakitigin ako parang nawala po yung salita. Kinabukasan ay pista ng sinampay na walang pampaalsa. Sige nga po, baka may ibang version po ng Bible na po may nakalagay. Ibang version daw. Sige, pakibasa nga po. Sa iyo, ibang version Ang daw. pista ng Pasko na gaganapin sa gabi ng Ayan, ano po ng pala, sorry, hindi ko lang narinig. Kailan daw magsisimula? Garabing 4 Then, may sinabi po dyan oras. Umaga, tanghali, ayan, sa gabi, ano? Makikita po ninyo, araw po ng Paskwa, magsisimula din sa gabi, ano? So, ganyan po yung kanilang oras, ano? Yan ang araw para po sa kanila nagsisimula ng paglubog ng araw. Kaya sa atin po, kapag araw ng linggo, ganyan din, magsisimula sa paglubog ng araw bago yung araw na iyon. Kaya, kung araw ng linggo, ayan, linggo, ano yung araw bago yung araw ng linggo? Kaya, paglubog ng araw ng Sabado, yun ay, ayan, hindi po talaga natin tinatawag na anticipated, yun na para lang maintindihan ng maayos. Pero ang talagang literal na kahulugan niyan, paglubog ng araw, linggo na para sa atin. Ang pinakamahabang araw para sa mga Kristiyano, di ba may sarili tayong kalendaryo at oras. Nagsisimula tayo ng paglubog ng araw ng Sabado. Kaya, ang dinadasal na din ay panglinggo na. At ang misa din ay panglinggo na. So, dito nagsisimula. Kailan pa uli ginagawa yan? Kapag mga tinatawag po natin dapilang kapistahan. Yan. Para lang madali maunawaan, di magkalituhan, yun ang tawag na anticipated. Ano, ginagamit naman kahit pa paano ngayon. Pero yan po talaga yung literal na pagkaunawa at mas safe na tawag. Ano? Sinabi mo lumulubog na araw, linggo na yan. Nagsisimula na ang araw ng linggo. Yan po ang dahilan kaya si Kristo, yung siya po yung mamamatay na, kailangan baliin yung mga paanong mga katabi niya. Di ba naalala ninyo kung sa Ebanghelyo San Juan? Sabi kailangan masuhin, patayin na para kasi hindi na sila pwedeng gumalaw kapag nagtuloy na yung paglubog araw. Ano oras ba to? Diba? Malapit na lumubog ang araw nun, di ba? Kailangan bago lumubog ang araw, nakadisperse na sila. Bakit? Magpipista na ng Paskwa. Pag dumilim na, bawal ng kumilos. Ibig sabihin, bawal ng magtrabaho. Kaya minamadali nila yung kanyang pagpatay sa kanya. Pero nung nakita ng patay siya, anong nangyari? Hindi na binalian ang buto. Anong ginawa na lang? Siya ay sinibad sa tagiliran para masigurado siya ay patay. Yung po ang dahilan. Ano? Tingnan po natin ano pa yung kapistahan. Ano? So yung Paskwa po ay mas maigi na po ito. Maalala ninyo, sa aklat natin, pinag-usapan yung pista ng Pasko.
Tatlo pa lang naman ang pinag-aaralan natin. Genesis, Exodus, Leviticus. Saan? Sa Exodus, di ba? Dahil yun ay bago ang pagtawid nila sa dagat na mga tambo o dagat na pula. No? Red Sea or Red Sea. Dahil yung Red, tambuan. Kaya po yung isa ng bago pa pula. More hanggang 8, ano? Yan. So, nandiyan po yan. Tapos, kaugnay po niyan yung pag-aalay ng mga, ano pong tawag dun sa pagkatapos? Ano pong may title po ba sa inyo yung verse 9? Wala. No? So, kaugnay lang po lang pa. So, yung pinapatay 15, ano pong tawag sa inyo? Pista ng pag-aaral. Pista ng pag-aaral. Yan. Pahuhulaan ko sa inyo ito ngayon. Ano? Alin yan? Yan pong pista ng pag-aani, may kaugnay po yan nakapistahan sa ating mga Kristiyano. No? Sige nga po pakibasa. Kahit po yung 15 hanggang 18 po muna. 15 to 18. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamahahinga, araw ng pagkadala ninyo ng bisnis ng ani, magpapalipat kayo ng 7 linggo. Ang ikalimampung araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkain buti, 2 tinapay na may pampaalsa, 1 salok na harina na bagong aning trigo ang gagamitin dito. Ito ang handog ninyo mula sa unang ani. Magdadala rin kayo ng 7 tupa na iisang taong gulang na walang kapistasan, 1 toro at 2 kambing. Ito'y susunugin kasama ng handog na pagkain buti at handog na inumin upang ang uso nito'y maging mabangong samyo sa akin. Okay na po. Yan, so makikita po ninyo, no, ito po sa Ingles ay tinatawag na Feast of the Weeks. Pamilya na po ba sa inyo? Hindi pa. Yan, ano, marami pa naman sa inyo mga lector at commentator na nabibigyan, no? Feast of the Weeks. Sa Tagalog po yan ay pista ng mga linggo. Bakit ano ba yung mga pista ng mga linggo? Kailan ito nangyayari? Di ba ang isang linggo ilan ang araw? Ito, ano? Yan, kapag minultiply ko natin yan ng 7 para ilang araw po? 49, ano? Yung araw pagkatapos ng 49, pang ilang araw yun? 50. Ayan, ano? So may 50 days ka, no? Yan ang pista ng mga linggo. May pamilya naman sa inyo, yung kapistahan yan? Ayan, tuwing yan ay linggo ng Pentecoste. Kaya po ang tawag ay Pente. Diba, pagka Pentagon ay 5, diba? Pero pag sinabi mong Pentecost, yan ay 50 araw matapos ang Paskwa. Diba, kaya nga yan ay magkakarugtong, diba? Paskwa tapos yan. Kaya natapat yung pagpanaw na Espiritu Santo, bagamat hindi na sakto yun dahil ang Paskwa ay, kung titignan natin araw ng Sabado, diba? Pero si Kristo yung muling kabuhay ng linggo, tapos bibilang away ng 50 araw yun ang Pentecostes para sa atin, ano? Pero yun yung pinagmulan ng kapistahan itong Pentecostes, yan yung pista ng mga linggo. Kaya ano po kaugnayan tungkol sa nito? Di ba ito'y tungkol sa pag-aani? Kaya ang larawan sa atin ay yung Espiritu Santo, sapagkat sa paglukob sa atin ng Espiritu Santo, tayo na ang bagong ani. Kaya magkaugnay yung kapistahan na iyan. No? Tayo na yung iniyaalay ng Espiritu na bagong mga ani para sa Panginoon. Kaya ang larawan, nilulukuban ng Espiritu Santo, yung mga apostoles at ang mahal na Birheng Maria, at tayo rin lahat. So yan po ay pagpapakita ng Pentecost. Ano? Yan ang bagong ani ng Panginoon. No? Tayo mga nagsusumikap na maging tapat sa Kanya. Kaya pista ng mga linggo, no? Pentecost. Kaya maaalala ninyo yan, dahil sinasabi, 50 araw matapos ang Pasko ng muling pagkabuhay.
At doon ay iuugnay yan doon sa pista ng mga linggo, mababasa niyo. Alam ko laging nakasama yun sa introduction, siguro tayo nagkakalit. Ay, natipagkat ba tayo natin? Ang pista ng mga linggo, tuwing kaya sa unang pagbasa, hindi na iniintindi yung mga nakalagay. Kaya nga yung inilagay natin dito, hindi na nag-green abet. Ilang taon ng lektor, yung iba dito sa atin, ilang taon na, isang taon lang ba? Hindi po. Hindi, yung iba matagal. Ibig sabihin, ilang taon na yan na binabasa, sa unang pagbasa yung mga introduction. Nandoon po yan, kaya maaalala nyo, ay aabangan nyo na sa Pentecost, may kaugnay pala yan sa pista ng mga Hudyo. Yung kasunod po, ito'y wala namang kaugnay sa atin, kaya maikli lang din. Tingnan lang natin tungkol sa yung 23 to 25. Kaya pista ng mga trumpeta. Yan. Araw ng pagtubos sa 22. Kaya 26 na po yung pagtubos ng kasalanan. So yan lang, pista ng mga trumpeta. Kaya po isang araw lang din po na pumamahinga, pero mayroon silang pagtutunog ng mga trumpeta. Basta yan ay isa po sa mga kaugalian nila. Sunod po yung Day of Atonement, hindi na po natin babalikan dahil yan ay mas mahaba na natin pinag-usapan noong nakaraang linggo. Diba? Naalala ko na. So pakibasa na lang din po ulit. Ano ba yung ginagawa dyan sa araw ng pagtubos? Ito pong susunod yung Feast of the Booths. Ano pong title ng 33 sa inyo? Sa ng mga tolda. Ayan, maganda na pista ng mga tolda, madaling maunawaan. Bakit po ba yan tinatawag na Feast of the Booths? Feast of Booths o mga tolda. Ano po ba yung tolda? Kubol. Mga kubol, mga tent. Palagyan ninyo ano yung mga pinagtitista nila dyan. Alam niyo kung anong ginagawa po nila dyan? Kainan. Nahanap ko lang po ano kung nasaan po ba ang versikulo yun. Kaya makibasa po yung nandoon sa 41 hanggang 44. Sino po pwede magbasa? 41 ang pistang ito ay pagdiriwang ninyo sa loob ng 7 araw tuwing ikapitong buwan taon-taon. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. Sa buong panahon ng pistang ito, lahat ng Israelita ay sa tolda maninirahan upang malaman ng inyong mga anak na sa mga tolda tumira ang mga Israelita nang inabas ko sila sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Gayon nga inihayag ni Moises sa mga Israelita ang mga kapistahan upang parangalan si Yahweh. Yan, paano nila pinagdiriwang to? Sila ay nagka-camping. Di ba? Makita ninyo napakaliteral ng pagtingin nila. 7 araw sila ay titira sa tolda. Madali ba yun tumira sa tolda? Di ba? Kahit sabihin mo papasok ka sa bahay mo pag magbabanyo ka na. Pero yung buong gabi, doon ka matutulog sa tolda. Hindi ba yun ay hindi komportable? Yun ay hindi madali. Yun ay mahirap. Pero ba't nila ginagawa? Para talagang manuot sa kanilang kalamnan at karanasan. Ano yung hirap? Pero yun nga, madali-dali pa yun. Lalo na kapag ngayon, ginawa mo yung modernong tent ang gamit mo. May kulang-bunang kasama. Hindi ka nalalaman. Paano pa yung unang panahon? Talagang ginagawa nila ito. Magtitiis sila, di ba? Sila yung naglalakbay, makarating lang sa lupang pangako. Ang tinitirahan lang nila ay mga tolda. So ito po isang kakaibang ritual na sila ang gumagawa. No? Ginagawa nila ito tuwing kapistahan ng mga tolda para maalala nila. Yung mga bata, hindi lang basta pasarap. Maalala nila yung pinaghirapan ng kanilang mga ninuno para makarating sa lupang pangako. May mga katanungan po ba so far? Tapos ay, ayan, tapusin na po natin, tingnan na rin po natin yung 24. Kasi ito pong 24, napag-usapan na rin natin ito noong nakaraan. No? Mapapansin po yun, marami pong mga bagay dito na ulit lang mula sa aklat na Exodo. Ano na po ba yung naman itong 24? Ang mga ilawan. Ayan ang mga ilawan. Naalala ninyo, dun sa aklat ng Exodo, di ba mayroon talagang ilawan na inilalagay sa gitna ng templo, sa harapan ng tabernakulo. At yung ilawan na iyon ay magdamag na nagniningas. No? Ayan. So yan po yung ilawan, napag-usapan na po yan sa aklat ng Exodo. At malapit po dyan sa ilawan na yan, mayroong inilalagay na mga, may nakakaalala ba sa inyo? Yan, mayroong tinapay na inilalagay. Marami yan na pwede
ito yung mga panahon na kakaulan naman. Kaya ang tanda ko po ay meron po tayong larawan yan, ano? May PowerPoint po yan. Sa galing siguro last year pa po yan na pag-usapan. No? Hahanapin ko lang po para makita natin. So kanina po, tingnan natin ay yung doon po sa templo, di ba? Meron pong ilawan, no? So yan po ay, yun ang liwanag na nagnininig dahil maalala naman po ninyo, wala pang kuryente noong kanilang panahon, di ba? Dahil wala pang kuryente, paano kapag nasa loob ng templo, baka matanggi mo yung mga gamit. So ang madaling paraan, mayroong ilawan doon na nagninigas lagi. Pati yun na rin ay tanda ng presensya. Kagaya po na simbahan natin, di ba? Yung tabernakulo, kahit mamatay na lahat ng ilaw, may iiwan lagi isang ningas na nakasindi, tanda ng presensya ng Panginoon. Kaya doon din po, nung panahon nila Moises, doon po sa templo, ay hindi po sa templo, doon po sa toldang tipanan, mayroon pong ilalagay na tinapay, ano? Yan, tinatawag pong showbread, no? Na ipakita nito sa akin. Siya po, ilan po ang bilang yan? 12. Para saan? Hindi po sa 12 apostles. Yan po ay sa 12 bibi ng Israel. So, yan. Ngayon, yan pong showbread na yan, ano? Yan po ay laging kinakain matapos ng isang linggo kasi mapapanis din naman. Pero ang pwede lang kumain ay ang mga sacerdote. Kaya yan po yung maalala ninyo yung pinagtalunan, hinihalimbawa ng Panginoon. Sabi niya, bakit nung panahon ni David, mayroong nakalaan na pagkain para lamang sa sacerdote, ngunit dahil sila'y nagbugutom, ipinakain na. Parang sinasabi ng Panginoon, may exception naman sa batas. Ito yung tinapay na tinutukoy nun. Sabihin doon sa templo, talagang may nakalaan doon, iniaalay na tinapay, tanda rin ng presensya ng Diyos. Hindi katulad ng Eucharistia natin ngayon, pero di ba may pagkakahawig na. Sa templo nila, mayroon nakaagad tinapay. Kaya yan po yung tinapay na tinutukoy po doon sa bahagi iyan ng Leviticus. Sige, tingnan nga po natin ano yung nakalagay. Kaya po pwede magbasa ng 5 to 9. Magluluto kayo ng 12 tinapay isang salok ng masinang na halina na ang gagamitin sa bawat isa. Ang mga ito ay hahanay ng tika-anin sa ibabaw ng mesang dito. Bawat hanay ay lalagyan ng dali sa insenso at pagkatapos ay susunugin bilang handog kay Yahweh. Tuwing araw ng pamamahinga, ang tinapay na ito ay ihahandog kay Yahweh. Ito ay gagawin ng bayang Israel sa habang panahon. Pagkatapos ihandog ang mga tinapay na iyon ay ibibigay kay Aaron at sa kanyang mga anak. Kakainin nila iyon sa isang banal na lugar sapagkat iyon ay nilaan kay Yahweh. Ito ay tungkulin dapat susundin habang panahon. Yan. So, ganyan lang po ka-basic yun, ano? Yung tinapay na niaalay sa harapan ng kaban ng tipan. Ngayon po, ito pong kahuli-hulihan ay may title po ba ibinigay sa inyo? Dito po kasi meron. Tempo. Yan, paglapastahan po. Ano? Yan po yung kaparusahan sa mga hindi magbibigay galang, lalo na sa pangalan ng Panginoon. Yan po, hindi naman po masyadong mahalaga, kaya tatapusin na po natin. May mga katanungan po kayo ngayong gabi. Yan, so, sa susunod po natin pagkikita, sana naman po walang gawain para hindi tayo maputol. Ano, dahil malapit na nating matapos ang aklat na Exodo. Matatapos na nga natin. Sa susunod po, kaya ito po ilalagbumin na natin. At napakainga, ano po ba yung ating magiging pagtatapos, ano? Bukod po sa pag-aaling na ito, yan, napakagandang tema. Tingnan po yung ano po nakalagay na topic sa Leviticus 25. Ang taon ng Pamamahinaan, sa 8 po ang nakalagay. Ang taon ng paglaya. Yan, ang taon ng paglaya. Yan po taon ng paglaya, sa Ingles ay Year of Jubilee. Yan. Sa susunod na linggo, gusto niyo pong mapakinggan, ano, yan ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin, paano ba ipinagdiriwang ng mga Israelita ang taon ng Jubileo?
No, at titignan natin bakit iyan yung naging inspirasyon. Ba't ang simbahang Katolika tuwing ka-25 taon, mayroon ding jubileo. Kopya natin sa kanila yan. Pero siyempre hindi natin lahat kinopya, no? Dahil ginamang gano'n, di ba makikita ninyo, may magandang kahulugan sa kanila, may bahagi tayo kopya, yung pinangayin natin sa atin. Pero hindi natin buong-buong kinopya. Pero ibig sabihin, minana natin itong tradisyon sa kanila. Kaya yan ang titignan natin sa susunod na linggo. Bakit ba bigla na lang may sumusulpot? Ano ba, Father, yung jubilee na yan? Bakit biglang nagkakaroon ng ganyan, ano? At makikita natin bakit ba tayo mapalad at nakapatan natin yung taon ng jubilee. Kaya kung gusto niyo rin mauna, pwede niyo rin naman po basahin, ano? Nasa sa inyo. Pero sa susunod na linggo po natin, ipapaliwanag. Okay po? Tapos, lalanggumin na po natin yung aklat ng Levitico. At pupunta po tayo sa aklat ng mga bilang. Yung aklat po ng bilang, kahit po yan ay mahaba-haba, 36 chapters, bibilisan po natin ang pagkalakay niyan. Bakit? Ang laman po niya ay mga tensos. No? Kung gusto niyo po magtuos, eh, pwede po natin pakatagalan. Ano? I-check natin kung tama yung mga pagkakatautan nila. Pero wala naman po masyado yung ibibigay sa atin. Ano? Kundi yan talaga itala ng bilang ng mga Israelita. Ano? Pero tingnan natin ano ba yung tinuturo niya sa atin. Pero hindi natin pakatadaanan pa ng mahigpit. Ano? Dahil hindi makagaya ng aklat na Levitico na maraming mga gawin nila, may na tayong aral bilang mga Christian. Okay po? Oo, pagka binuksan niyo po talaga yan, subukan niyo po si Little. No, mga pagbibilang. Kaya kung mapapansin niyo, bihira din pong gamitin yan sa mga pagbasa. Kasi, naku, sa totoo lang po yan. Meron din po mga kwento na nakahalo. Pero, subukan niyo pong tingnan, makikita niyo. Para hindi na tayo sabihin. At baka kayo po ay mapaano pa sa daan. Wala na po tanong pa? Sige po, sana po magkita-kita tayo sa susunod na linggo. At tingnan natin ano ba ang taon ng jubileo para sa mga Israel. Tatayo po lahat. Tayo po'y lumapit sa ating inang si Maria. Tayo pong lahat. Abagi po Maria, puno ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasi sa iyo. Usang pinagpala sa babae lahat, nagpala naman ang anak ng Jesus. Santa Maria, Ina ni Diyos, pasalahin mo kami mga kasalanan, ngayon mo kami mga mahalaga. Sumainyo ang Panginoon, dahil kayo na makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Maraming salamat po sa pagdalo. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Dami namin